Welcome to Tamban TV! Good day mga kapambal! Welcome na naman sa aming YouTube channel. Magpapakabit kami ng solar power. Tara at samahan niyo akong alamin ano nga ba ang solar power? Ano-ano ang uri ng solar power? Mura ba siya o mahal? Is it long term o short term? Sulit ba siya o hindi? Kaya't halika, panoorin at tapusin ang bidyong ito dahil sigurado ako meron kang matututunan. Inday, yung mga bata, wag mo hayaang maglaro sa hardin mag-isa, ha? Wow! May hardin yarn? Magandang araw mga ka-savers. Ako si Lexus, ang inyong ka-savers from SolarMax Corporation. So tara samahan niyo ako today para alamin kung ano nga ba ang meron sa solar PV system. Yung parang glass. Ang solar energy ay ang energy na nagmumula sa ating araw na pinoproduce nito sa buong maghapon. So through sun rays, so nagpo-produce siya ng ng unlimited power. So ang solar panel naman, ang pinakatrabaho niya ay siya yung device na nag-harness ng solar energy nagmumula sa araw para may convert ito para maging usable energy sa atin. Depende kung saan natin to gagamitin, either sa mga devices or kung paano natin to i-utilize. O usual, itong solar energy na nagmumula sa mga solar panels, kino-convert natin ito para maging usable energy para sa mga bahay. Ang solar PV system ay merong tatlong types. So number one, yung off-grid system kung way back 10 years ago, usually hindi pa 10 years or 15 years ago hindi pa available talaga or hindi pa ganoon ka well-known ang hybrid and on-grid system. Pero ang pinakaunang system na naging available sa atin ay ang off-grid system. So ang off-grid system, pinaka ginagamit ito kung saan sa lugar na wala talagang available na power or kung gusto natin magkaroon ng power independence. So ang off-grid system kasi hindi kinakailangan na naka-integrate sa ating utility grid. So basically, ang off-grid system ay talagang totally na nakakat or totally independent yung PV system mo sa ating utility grid. So pinaka-common to na ginagamit sa isla, sa bundok, sa bukid o sa lugar talaga na wala namang available na source of power. Kaya sa tinawag na off-grid. Composite ito ng solar panels, ng inverters, and ng battery. And then kasama din mga protection devices. Ang advantage nito, meron kang power independence. Ang disadvantage lang, kailangan ay match lang yung size ng yung battery capacity mo sa kailangan mong gamitin, sa kailangan mong paggamitan na application. So, pinaka-best ang off-grid system sa mga lugar na wala talagang available source ng power. Ang pangalawang type na system naman ay ang on-grid system. Ang on-grid system, so kung nasa lugar ka na meron namang stable na power utility, katulad dito sa Metro Manila and Calabarzon, and then meron namang stable na kuryente, on-grid system ay ang swak para sa'yo. So, ang on-grid system ay composed ng solar panels at inverters lang. And then, ang on-grid system, kaya sa tinawag na on-grid system or grid-tie system, ay directly naka-integrate ito or naka-synchronize sa utility grid natin. So, during daytime, ang magiging main source ng power ng bahay natin ay ang solar. Kapag hindi na pang power ni solar, si utility grid ang magsusustain o silang dalawa. So, since sa gabi naman ay walang source ng power, so yung buong load consumption ay kay Meralco sa utility grid pa rin kukuha o magiging independent ang kanyang power source. Pero ang kagandahan dito sa on-grid system, may option ka na magbenta ng excess power mo sa utility grid. So, kapag marami kang excess power, pwede mo itong ibenta sa utility grid at around 50% to 60% ng
rate ng pagbili mo sa utility grid. Ang advantage nito, mas lesser ang cost. And then, ang tanging disadvantage lang nito ay kapag brownout talaga. Kasi dahil nga, ang goal mo lang naman dito sa utility grid ay makapag-save as much as possible. Hindi nito nire-resolve ang problem natin sa power backup. But, ito yung pinaka-best and pinaka-cost efficient pagdating sa solar PV system. Ang pangatlong type ng system, ang hybrid system. Katulad nitong nasa likod ko. So, ang hybrid system ay composed ng solar panels, ng inverters, and battery. So, katulad, parang ganun lang din yung components niya sa off-grid system. So, depende sa brand and sa design. Pero, ang difference lang nito is naka-grid. Meron din siyang grid tie mode or grid tie system. So, kaya siya tinawag na hybrid system. Combination to ng dalawa nating pangunahing system. Yung on-grid system at ang off-grid system. During daytime, habang available si utility grid, naka-synchronize to. So, naka-grid tie system ito. Pero yung excess power niya ay may option na i-charge muna yung battery natin bago tayo magbenta sa power utility kung meron tayong net metering. And then kapag sa gabi, may option din po tayo na yung battery natin ay tumulong mag-sustain ng konsumo natin sa gabi. So, kaya naman siya tinawag na kaya bakit meron siyang off-grid system para na sa ganun kapag nag-brownout, meron ka pa ring option ng power backup o meron ka pa ring kuryente sa tahanan mo. So, ang advantage ng off-grid system, ng hybrid system, makaka-save ka din ng malaki. At the same time, meron kang power backup in case ng mga brownout. Paano nga ba gumagana ang solar PV system? So, katulad nito, ang example natin ngayon, we have hybrid system. So, from solar panel sa taas ng bubong, so magde-generate yun ng power papunta dito sa inverter. And then si inverter naman ang magpa-process nun para i-convert yung na-harness na solar energy into usable energy para sa bahay. So, may dalawang flow sa hybrid system, may dalawang flow ang pwede niyang puntahan. Number 1, pwede niyang idiretso sa bahay natin yung power na napoproduce nun. And then, pwede niya rin idiretso sa battery muna para i-store yung sa battery natin yung mga na-produce na energy para magamit natin sa gabi, or pwede rin pa natin magamit during brownout sa bahay natin. And then, kapag may sobra naman, kung may net metering tayo, may option din tayo na ibenta siya sa Meralco. So, kaya tayo nakakatipid na dahil instead na kay Meralco natin kukuhanin yung power, kay solar, magmumula yung kuryente. So, ang function nito, sa loob ng box end, meron siyang mechanical device kung saan kapag naging absent si Meralco or nawala yung power ni Meralco, kusa siya magta-transfer from normal mode to backup mode. So, yung green indicator yan ng na naka-normal mode tayo, and then kapag nawala yan, automatic magre-red dyan. Ibig sabihin, yung source ng power natin ngayon sa bahay ay si backup system. Either yung solar or solar and battery natin yan. Depende kung sa araw or sa gabi siya ng brownout. So dito, para ma-simulate yung brownout natin, and then para nakita nyo po yung pagba-brownout po natin. So, tingnan nyo po yan. So, may ilaw po ngayon. Ayan, so ganun lang po yung switching niya. So makikita nyo dito, from green, naging red na po siya. Ayan, so makikita nyo, pero may ilaw pa din sa bahay. Ayan, so pakita mo dito yung mga ilaw. Ayan yung ilaw nila yung malaki. Ayan. So kahit na brownout ngayon, ay meron tayong power. Kasi meron tayong backup mode. So from grid, ipapakita ko naman sa inyo, from off-grid mode, yan from rest, ibabalik naman natin siya sa normal mode. So, para makita niyo naman anong itsura niya kapag bumalik na si Meralco. So, buhayin ko na yung breaker para kunyari ay bumalik na si Meralco. So, ganun lang po siya ka-seamless. So, napaka-dali lang. Hindi siya nagbumabanda basta yung liwanag sa kanya. So, mas nag-absorb na pa yung panel.
isa sa mga common question kung mahal nga ba o mura ang pagpapakabit ng solar panels. So, ang pagpapakabit ng solar panels ay depende kung paano mo titignan. Kung tinitignan mo to as a solution for a long-term investment kasi ay gusto mong ma-eliminate yung mahabang taon ng pagbabayad mo ng electricity bill, mako-consider mo tong mura. Kasi ang laki nung nire-resolve at hindi rin naman ito matatawaran yung solusyon na pwedeng ibigay nito sa mga tahanan natin. So, mura ang pagpapakabit ng solar panels. Imagine mo kung nagbabayad ka ng around, let's say, for example, nagbabayad ka ng average 5,000 pesos every month. So, let's multiply sa 12 months. So, sa isang taon, meron kang 60,000 na average electric bill. So, i-multiply mo to sa 20 years, meron kang 1.2 million na babayaran na electricity sa loob ng 20 years. Para makasave ka ng 5,000 pesos, kung on-grid systems, around 230 to 250,000. And then, kapag hybrid system, around 350,000. So, depende na lang ito sa system type na kukuhanin mo. Pero, ang pagpapakabit ng solar PV system, nag-range na lang ang ROI niya between 4 years to 5 years. So, imagine mo, after 5 years, makakatipid ka pa ng another 15 years every month. So, mura pa rin siya kung titignan mo. And then, ang kagandaan ngayon, may mga practical option na. So, financing, installment, andyan din sila bank para tulungan tayo na maging magaang ang pagbabayad natin sa solar PV system. Ang pagpapakabit ng solar panel ay mararamdaman mo na agad sa first day. Kasi kung naka-grid tie system ka, kung ano yung generation mo sa daytime, consumption mo sa daytime, masasave mo na yon. So, for example, you have electricity bill na 5,000 pesos and then ang usage mo sa umaga ay 50% and then 50% sa gabi. So, expect mo sa ganitong consumption, sa first month, yung 50% mo, masasave mo na kung grid tie system ka at wala kang net metering. And then, or kung meron kang konsumo pa rin na, let's say, 20% sa umaga, 80% sa gabi, mararamdaman mo na yung savings mo sa first month pa lang, yung 20% mo. So, sa first month, magre-reflect na agad yung savings mo. Pero kung gusto mo talaga siyang makita in detail, makikita mo naman yon sa system analysis natin. So, first day or first week mo, mako-compute mo na agad na nakaka-save ka. Sulit ang pagpapakabit ng solar PV system sa bahay. Imagine mo, kung meron kang 5,000 pesos na savings every month, and then nahihirapan ka na magbayad doon, hindi lang na-eliminate ang electricity bill mo, pwede pa tong maging stepping stone para mas maginhawa ang finances mo sa bahay mo. Imagine mo kung yung 5,000 mo ay pwede mo na siyang i-divert sa educational fund, pwede mo na siyang i-divert sa retirement fund, pwede mo na siyang i-divert ngayon sa emergency fund o sa investment fund. So, ang pagpapakabit ng solar panel sa bahay mo, hindi lang nito nire-resolve yung problema natin sa pagbabayad ng malaking kuryente. Pero pwede rin itong maging daan para mas maging practical ang pamumuhay natin sa future natin at sa pamilya natin. So, sulit na sulit ang pagpapakabit ng solar panel sa bahay natin. Wow! Inday, where is our electric bill? Is this paid already? Or not yet? O mga kapambal, help us grow our channel by watching, liking, and sharing this video. At higit sa lahat, mag-subscribe na kayo para marami pa tayong entertainment videos na katulad nito. O ano mga kapambal, sigurado ako may natutunan kayo sa vlog natin ngayon about sa solar power. At iniintay nyo kung ano nga ba ang epekto nito pagdating ng Meralco bill. So, upon checking, yung last month na electric bill namin ay nasa 12,000. No? Hihintayin natin. Sa next vlog ko, i-update ko kayo kung ano ang pagkakaiba ng billing ko versus sa billing namin sa susunod na buwan ng may solar power na. Kung may natutunan ka kapambals, vlog natin ito, comment down below
ang ilagay mo ay hashtag solar power. Again, see you mga kapambal. Bye-bye! Hey guys, please like and subscribe. Subscribe!